Okay, nandito lang po tayo sa Batangas. Ang ganda ng view. Meron lang tayo na-attendan. Pero very important ang topic natin. Okay? Experience ko to sa mga pasyente ko na nagdaan. Marami akong pasyente, may pailan-ilan na ayaw uminom ng amlodipine. O minsan tinitigil yung amlodipine o gamot nila na sa high blood. Pagkaraan ng 1 to 2 years, biglang nabalitaan na lang na stroke. Okay? So, napakahalaga ng gamot sa high blood na itutuloy yung maintenance. Huwag natin ititigil hanggat hindi kayo nakikita ng doktor ninyo. Marami kasi po nagkakamali. Sayang kasi high blood yan, mataas ang blood pressure, nakaiwas na tayo sa stroke, tapos tinigil bigla. Kasi maraming mga maling akala. Okay? Anong mga dahilan? Bakit yung mga pasyente bigla na lang tinitigil yung gamot? Ito usually may naririnig na mga fake news. Okay? Una-una sasabihin baka daw pag uminom ng gamot sa high blood, mawala ng gana sa sex. Hihina daw sila. Yan, mali po yan. Ang amlodipine, walang connection yan sa sex. Pareho lang. Merong iba naman magsasabi, nako, masisira kidney mo, masisira atay mo, pag tinuloy mo yung amlodipine, mali din po, hindi rin tunay. O yung iba, sasabihin ng kapitbahay nila, tigil mo na yan, mag-herbal ka na lang. Paano kung talagang mataas yung blood pressure? Let's say 180, 110, di ba? Kailangan mo talaga yan, di ba? Yung iba naman sinasabi, wala naman ako nararamdaman Kahit mataas ang blood pressure, baliwala yan. Yun, tinitigil na lang. Okay? Yung iba naman sasabihin, malakas pa ako, kaya ko yan. Or yung iba naman sasabihin, na-control ko na yung blood pressure ko bumaba na, okay na sana. Diba? So, bakit ko pa itutuloy? Actually, kaya po bumaba kasi meron kayong maintenance. Kailangan itutuloy nyo pa rin ito. At merong iba nagsasabi, mahal. Actually, hindi na po mahal yung amlodipine. Marami ng generic nito. Halos merong 3 piso, 4 na piso na lang sa isang araw. Sa lahat ng gamot sa high blood po, ito yung pinakamalakas. Alam yan ng cardiologist, yan bilang internist, cardiologist. Isa to, kung hindi ito ang pinakamalakas na gamot sa high blood, mura pa, ang control niya almost 2 days kahit nakalimutan mo uminom ng isang araw, effective pa rin siya. Kaya niya yung blood pressure na matataas, mga 200 over 100, 180 over 110. Basta pag sobra taas, maganda yung amlodipine. Kaya tuloy nyo lang, paalam nyo lang doon sa doktor ninyo. Okay? Ngayon, tatanong ng iba, ano ba Dok, ang senyales na may high blood ako? Okay? Paano ko mararamdaman? Actually, ang tamang sagot dito, karamihan, walang nararamdaman. Maraming may high blood. Yung iba nga, nakikita ko, mga 240 ang blood pressure. Walang nararamdaman Parang sa kanila, sanay na sila Sanay na parang ganito pakiramdam nila, okay lang sila, sanay na sila. Kaya nga tinawag na silent killer ang high blood. Walang nararamdaman. Paano malalaman? Simple lang, papacheck lang tayo ng blood pressure. Okay, pacheck nyo lang yung blood pressure nyo, okay na yan. Pero itong mga pasyente ko na walang nararamdaman, kunwari, 240 blood pressure nila. Pero pag pinainom mo ng gamot sa high blood, pag na-maintenance mo na sila ng mga 1 month, 2 months, yung blood pressure nila na 200, pag nababa na yan ng mga 140 over 90, tatanungin ko sila ulit. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Sabi mo, wala ka nararamdaman dati. Sabi niya, mas masarap pakiramdam ko ngayon. Mas maginhawa pakiramdam ko ngayon. Mas okay pala pakiramdam ko ngayon. So, akala lang nila wala sila nararamdaman. Yung pala, nasanay na sila sa bigat ng ulo, sa hilo, sa pagod, sa hapo nila. Isip nila, sanay na sila doon. So, very important talaga yung gamot. Okay? Maraming gamot sa high blood. Merong losartan, may metoprolol, marami pa ibang gamot. Pero para sa akin, ang shortcut, siyempre pa-check kayo sa doktor. Pero usually, amlodipine, pinaka-malakas. Tapos yung generic lang, pwede na, para mura. Ano pa ibang solusyon sa high blood, bukod sa pag-inom sa gamot, di ba?
Kung kaya nyo magbawas ng timbang, hirap magpapayat ngayon pero kung kaya mo bumaba ng 10 pounds, bababa din yung blood pressure mo ng mga 5 to 10 points. Bawas pagkain sa maalat. Okay, maalat talaga nakaka-high blood. Asin, toyo, patis, pag-goong, daing, instant noodles, tuyo, cereal, lahat yan talaga. Mag-exercise, lakad-lakad para pinapawisan. Bawas stress, matulog ng mahaba, bawas high blood din yan. Sobrang stress sa trabaho, nakaka-high blood. Laging mainit ang ulo, kahit anong dahilan, laging galit. O, mainit ang panahon, maganda yung ganito yung panahon, basta hindi ka ma-high blood. Okay? Yung mga ibang pagkain, alam ko yung mga ibang may high blood, sasabihin nila, bawang na lang, Dok. Di ba, Dok, sinabi mo, hilaw na bawang, pwede sa high blood. Oo, hilaw na bawang, pwede sa high blood. Pero, konti lang ang ibababa ng blood pressure mo sa hilaw na bawang. Siguro, baka mga 3 points, 4.3 or 4 points lang So, pag blood pressure mo, 180, 100, bababa lang ng 176 over 96. Hindi pa rin kaya. Pero yung amlodipine, kaya niya ibaba kahit 200 ang blood pressure mo. Sabi ng iba, Doc, pineapple juice. Oh, pineapple juice, mataas sa vitamin C, healthy, pero hindi siya talagang nakakababa ng blood pressure. Okay? So, yun lang po. Last topic, mga pagkain mabuti sa puso, pampapayat, oatmeal. Oatmeal, maganda si Doc Lisa. Oatmeal yan everyday. Saging, mataas sa potassium. Actually, may tulong din sa high blood ang saging. Bawang, tulad na sinabi ko, sa cholesterol. Sibuyas, okay din. Tokwa, tofu, munggo, pwede rin yan. Makakatulong yan. Okay? So, lastly, yung init ng ulo. Yung init ba ng ulo, may nakilala ko, nagwala lang, nagalit lang, na-stroke na. Pwede po mangyari yon. Meron, lalo na sa mga matatanda. Pag bata pa kayo, wala pa kayong 40 years old, magsisisigaw-sigaw kayo, magwawala kayo, okay lang, baka hindi kayo ma-stroke. Pero kung kayo ay senior citizen na, o lampas 50 years old na, tapos magsisisigaw-sigaw kayo, magwawala kayo, medyo delikado na. Okay? Kasi mas mahina ng katawan. Pag sobrang galit, pwede ng 4 na komplikasyon. Pwede kang ma-high blood, pwede kang ma-stroke, pwede atakihin sa puso, sa galit, pwede dumugo ang mata. Marami dumudugo yung mata sa sobrang galit. So, kailangan konting relax lang. So, sana po nakatulong itong video natin para tuloy-tuloy, pa-check po kayo ng blood pressure nyo, tuloy nyo lang yung gamot nyo, yung amlodipine at iba pa, nakakahaba ng buhay. Actually, sa pag-aaral, hahaba buhay mo ng 9 to 10 years. 9 to 10 years, dagdag sa life expectancy mo. Kung ang buhay mo, dapat 80 years old. Pag uminom ka ng gamot, abot ka ng 89 Kaya nga yung mga mayayamang bansa, kompleto sila sa gamot, mas mahaba yung buhay nila. Dito sa Pilipinas, mas maikli buhay natin. Parang 70, 71 years old lang yung average. So, sana po nakatulong itong gamot. Payo natin, pa-check po tayo sa ating mga doktor. God bless po.